Mori POV. Sa amin ng lahat ng atensyon ng mga tao na narito. Mahal, huwag kang yumuko, sabi sa akin ni Arcus dahil napansin niya na nakayuko ako. Nahihiya ako, mahina na sabi ko sa kanya. Huwag kang mahiya, ipakita mo sa kanila ang maganda mong muka. Sabi niya sa akin na para bang wala lang sa kanya ang nangyayari. Pero, kinakahiya mo ba ako? Gusto mo ba na halikan kita sa harap nila? Tanong niya sa akin na ikinagulat ko. Biglang uminit ang buo kong mukha. Kinikilig ako sa simpleng banat niya. Lalo tuloy akong nahiya sa mga students na nandito. Alam ko na narinig nilang sinabi ni Arcus. Mrs. Sarmiento, don't be shy. Ang ganda mo kaya. Support here, sigaw ng isa kong classmate. Happy kami para sa iyo, Gov. Ang ganda po ng misis niyo, Gov. Bagay na bagay po kayong dalawa, Gov. We're happy for you, Gov. Si Gov hindi na single. Team sawi na tayo, guys. Maging masaya kayong dalawa kahit masakit sa heart. Nagsisimula na silang magingay at kitang-kita ko sa mga mata ni Arcus na masaya siya. Alam ko na hindi lahat masaya para sa amin pero sapat na ito na may nakakaintindi sa amin. Hindi ko mapigilan ang luha ko dahil naiyak ako tumigil sa paglalakad. Hush, mahal, don't cry. Pagpapatahan sa akin ni Arcus. Bakit mo kasi ito ginagawa at talagang dito pa? Mahal, please don't cry. Baka mapano si baby. Baby? Sabay-sabay na bulalas nila. Murong yatang nagbabadya kong luha dahil sa kanila. Yes, my wife is pregnant kaya sana maging mabait kayo sa kanya. Sana ay safe ang mag-ina ko dito, sabi ni Arco sa kanila. Makakaasa ka, Gov. We got your wife. Kaming bahala sa kanila ni baby. Nakangiting sabi nila. Thank you guys. Naiyak na naman na sambit ko. Huwag ka nang umiyak, Mrs. Gov. Nakangiting sabi nila sa akin. Tuloy nang bumagsak ang mga luha ko dahil nangungunang mga classmate ko sa mga sumusuporta sa amin. Hindi ko talaga inaasahan na sasuportahan nila ako. Akala ko ay husgahan nila ako pero kabaliktaran ang nangyari. Naging masaya pa sila para sa akin. Para sa amin ni Arcus. Talagang dito pa kayo gumawa ng kahihiyan? Biglang sigaw ni Susan ay kinagulat namin. Let's go, mahal. Sabi sa akin ni Arcus. Aalis na lang kayo pagkatapos mo kong gawing tanga? Sigaw niya kay Arcus. It's your choice. Anong feeling na ginagawang tanga? Di ba ganitong ginawa mo sa akin noon? Tanong sa kanya ni Arcus. This is all your fault. Akmang susugurin niya ako pero mabilis na humarang ang mga classmate ko. Subukan mo saktan ng classmate namin. Kahit na matanda ka sa amin at mas mayaman ka ay papatulan ka namin. Alam namin na magiging bastos kami dahil papatol kami sa matanda. Pero hindi namin nahayaan na saktan mo si Mori. Sabi ni Maveline. Are you insulting me? Hindi po, nagsasabi lang po ako ng totoo. Sorry po kung sa tingin mo'y binabastos po kita. We are just protecting our classmate, lalo na't buntis siya. Sobrang natouch ako sa mga classmate ko. Parang gusto ko tuloy silang bigyan ng tig 1 million pesos dahil sa pagtatanggol nila sa akin. Gov, alis na po kayo. Kami nang bahala dito. Sabi ng lalaki kong classmate. Thank you guys, sabi naman ni Arcus at hinilan na ako papunta sa may kotse niya. Habang naglalakad kami ay narinig ko na tumatawa si Arcus. What's funny? Tanong ko sa kanya. Hindi ko na pala kailangan na mag-alala kapag nandito ka sa campus. Marami ka pala tagapagtanggol, sagot niya sa akin. Ngumiti na lang ako sa kanya dahil tama siya. Nang makapasok na kami sa loob ng kotse ay para akong batang nakaagad yumakap sa kanya. Narinig ko naman na tumawa siya, kaya mahina kong pinalong balikat niya. Nakakainis ka? Umiiyak na naman ako ngayon. Mahal, malambing na sambit niya. Bakit mo ba ito ginagawa? Masyado kang cool, masyado kang confident at masyado kang matapang. Hindi ka ba natatakot na matalo sa eleksyon? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Mahal, hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak din. Natatawang sabi niya sa akin. Ginagawa mo na ngayon tong biro, nakakainis ka. Ang ganda-ganda mo kasi mahal ko. To answer your question, no, I'm not scared to lose. Kahit na matalo ako ay okay lang dahil panalo naman ako sa'yo. Paulit-ulit ko tong sasabihin sa'yo. Kaya kong isukong lahat kung hihilingin mo sa akin. Mahal na mahal kita at ikaw ang buhay ko. Sabi niya sa akin habang direktang nakatingin sa mga mata ko. Bakit ka ba ganito? Pinapaiyak mo ko. Kasi baliw ako. Baliw na baliw ako sa'yo, mahal ko. Sagot niya sa akin. Baliw ka nga dahil lang sa isang tulad ko kaya ka nagkakaganito. Sana hindi ka magsisi na akong pinili mo. Para akong batang nakikipag-usap sa kanya. Bakit naman ako magsisisi?
Hindi ka lang sa kung sino. Ikaw ang misis ko. Ikaw si Mrs. Sarmiento and no one can take that from you. Sabi niya sa akin. Dahil sa sinabi niya ay mabilis ko siyang hinalikan sa labi. He kissed me back at naging mapusok kami sa isa't isa. Naramdaman kong kamay niya na kinakapang zipper ng suit kong dress. Kaya naman tumigil na ako bago pa kami makalimot na nandito pa kami sa loob ng campus. Sorry mahal, naka-carried away lang. Nakangiting sabi niya. Ngumiti na lang ako at sinandal kong ulo ko sa balikat niya. Mark, alis na tayo. Utos niya kay Mark kaya naman pumasok na to sa driver's seat. Wait, may class pa ako, sabi ko sa kanya. Wala na kayong class. Sama ka na lang sa akin sa Capitol. Okay po, sagot ko sa kanya at pumikit na muna ako dahil inaantok ako. Mahal, we're here. Narinig ko na bulong sa akin ni Arcus. Sorry, nakatulog ako. Sabi ko sa kanya, it's okay mahal ko. Ituloy mo na lang sa office ko. Sagot niya sa akin at inalalayan na akong lumabas sa kotse niya. Pero nagulat kami dahil may mga taong nakaabang sa amin at may mga reporters din. Parang gusto kong bumalik sa loob ng kotse pero naramdaman kong pagpihit ng hawak ni Arco sa kamay ko. And that's enough para labanan ng kabang nararamdaman ko ngayon. Gov, totoo po ba mga sinabi niyo kanina? Asawa mo ba talagang inaanak mo? Tanong ng isa sa kanila. Lahat ng sinabi ko kanina ay totoo. She's my wife at wala akong pakialam sa anumang iisipin niyo tungkol sa akin. Please excuse us dahil may trabaho pa ako. Sagot ni Arcos at minuhat niya akong biglang pa-bridal style. Medyo nahiya ako pero ang ginawa ko ay sa kanya lang ako tumingin. Inising ko na kaming dalawa lang ang nandito. Walang ibang tao kung hindi kami lang na dalawa. Mahal, pwede mo na akong ibaba, utos ko sa kanya. Mamaya na lang, ayaw ko na mapagod ka, sabi niya sa akin ay kinangiti ko. Hinayaan ko na lang siya hanggang sa makarating kami sa office niya. Maingat niya ako ibinaba sa may couch. Sleep ka muna habang nagtatrabaho ako. Nakangiti na sabi niya sa akin. Okay po, malambing na sagot ko sa kanya at pumikit na ako. Si Arcos nang bahala sa lahat. Kailangan ko munang matulog dahil hindi ko na kayang antok ko. Samantala, padaanan niyo na nga ako. Bakit niyo ba ako hinaharangan? Sigaw ni Susa sa mga estudyante na nakaharang sa harapan niya. Siguro ikaw ang nagkalat ng fake news. Sorry po pero mas fresh at mas maganda si Mori kesa sayo at bagay na bagay silang dalawa ni Gov Pogi. Nag-aaral kayo pero mga bobo kayo? Hindi ba kayo nandidiri sa kanila? Piko na sabi ni Susa sa mga estudyante. Ay, wala naman po kami nakikitang mali. Ang mahalaga po ay mahal nilang isa't isa. Kaya ikaw po mag-move on ka na rin po. Kasi sila po masaya na. Kaya wag mo na silang guluhin dahil kaming makakalaban mo. Natatawa na sabi nila. Mga bobo! Sigaw ni Jesusa. Ang sama pala ng ugali mo. Fake lang palang pagiging mabait mo. Sisiguraduhin namin na matatalong daddy mo sa eleksyon. Kahit pa i-issue niyo si Goff, wala pa rin magbabago dahil mabait siya at may malasakit sa mga tao. Mananalo pa rin siya sa eleksyon. Tama! Sige na guys, padaanan niyo na siya. Tabi na kayo dahil dadaan si Manang. Inis na inis namang umalis si Jesusa sa may function hall. Hindi niya matanggap na pinagkakaisahan siya ng mga estudyante at mas natutuwa pang mga to sa relasyon ni Arcos at Mori. Galit na galit siya dahil nagmukha siyang tanga at kawawa sa harapan ng iba. Natatakot rin siyang sagutin ng phone niya dahil tumatawag na ngayon ang daddy niya. This is all your fault, Mori. Magbabayad ka ng mahal sa kanyang ginawa mo sa akin. I hate you! Sigaw niya habang nasa loob siya ng kotse niya. Wala kang kwenta! Isang malakas na sampalang natanggap ni Jesusa mula sa kanyang ama. Daddy! Nanginginig ang boses sa sambit niya dahil sa lakas ng sampal ng kanyang ama. Kahihiyan na lang ang dala mo sa pamilyang ito. Wala ka nang ginawang tama. Sinisira mo pangalan ko sa mga tao. Hindi mo talaga ginagamit ang utak mo. Galit na galit ang ama niya, lalo nang lumabas ang mga videos na ginawa niya doon sa university. Ako ba talaga? Ikaw ang sumira sa buhay ko. Kung hindi mo ko pinilit na akitin si Arcos, kung hindi mo ko ginamit para pakasalan ko siya. Dahil siya ang susi sa pagkapanalo mo. Kaya ako ang dahilan kung nasan ka man ngayon. Tapos sasabihin mo na wala akong kwenta? Hindi na kayang pigilan ni Jesus ang sarili niya. Gusto na niyang ilabas ang lahat ng hinanakit niya sa ama niya. Ang lahat ng hirap na tiniis niya para mapasaya lang niya ang ama niya. Anong sabi mo? Dahil sa'yo. Ang lakas ng loob mo na isumbot sa akin yan. Bakit? Hindi ba totoo?
Ako ang tumupad sa pangarap mo kahit paramdam ko lang ng pagmamahal mo. Kapag naibibigay ko sa yung nais mo, mas mahal mo pang mga anak mo sa labas kaysa sa akin. Ako na tunay at legal mong anak, kaya hindi ako magtataka kung bakit ako pinabayaan ni mommy dahil sa'yo. Dahil sa'yo kaya pakiramdam ko mag-isa ako at walang nagmamahal sa akin. Anak mo ako at hindi ako puppet. Hindi ako laruan. Umiiyak na sigaw ni Jesusa. Alam mo, kung hindi ka lang tanga, sana masaya ka ngayon. Mabait na tao si Arcos at mahal na mahal ka niya. Pero anong ginawa mo? Niloko mo siya. Kaya bakit sa akin mo isisisi ang mga kamalasan mo? Kung ikaw lang din ang may gawa. Tama ka. Tanga nga ako dahil hinayaan ko mawala sa akin si Arcos. Pero isa lang ang alam ko. Hindi mo siya kayang talo. Hindi na naman natapos ni Jesus ang sasabihin niya. Dahil sa malakas na sampal ng kanyang ama, muli siya nitong sinaktan. Lumayas ka dito. Simula ngayon ay wala na akong anak na walang utang na loob. Sigaw na matanda kay Jesusa. Aalis talaga ako dito. Aalis talaga ako sa impyernong lugar na to. Sigaw ni Jesusa at mabilis na lumabas sa bahay ng kanyang ama. Ate, saan ka pupunta? Tanong ni Janice sa kanyang ate. Hindi ko na kaya maging parte ng pamilyang ito. Ate, isama mo na lang ako, sabi ni Janice. No, you stay here. Ayaw kitang kasama, sabi ni Susa. Naiwan naman si Janice na nakatanaw sa kanyang kapatid na ngayon ay paalis na. Pagpasok niya ay nakita niyang binabasag ng daddy niya ang ibang gamit na nasa living room. Galit na galit ang matanda sa pagsagot-sagot sa kanya ng anak niya. Daddy, bakit pinayaan niyo lang si ate na umalis? Umiiyak na tanong ni Janice sa daddy niya. Hayaan mo siya. Hindi na siya parte ng pamilyang ito. Ganyan ba kabato ang puso niyo sa kanya? Ginawa naman po niyang lahat ng nais niyo. Kulang pa rin po ba? Sarili niyo lang bang iniisip niyo? Janice, pati ba naman ikaw? Bakit ba pinapalabas niyo na akong masama dito? Ginagawa ko to para sa inyo, para maging maginhawa ang buhay niyo. Kung ano man ang nangyayari sa ate mo, siyang pumili noon. Maayos ang buhay niya noon pero mas pinili niya na maging makasarili. Your sister is a lesbian, Janice. Hindi naman makapaniwala si Janice sa narinig niya mula sa ama niya. Ang maganda at mahinhin niyang ate isang lesbian? Kaya ba ito nakipaghiwalay kay Kuya Arcos niya? Ibig bang sabihin ay totoo ang nakita niya noon? Ang ate talaga niya nakikipaghalikan sa isang babae. Hindi na nagsalita si Janice at mabilis siyang lumabas ng bahay. Magkita tayo, sabi niya sa kausap niya sa phone. Nagmaneho ito papunta sa isang hotel para makipagkita sa lalaking kausap niya. Pagpasok niya sa hotel room ay nandun na kaagad ang lalaki at hinihintay siya nito. I miss you baby, nakangising sabi ng lalaki. Tanggalin mong inis ko ngayon. Naiinis ako sa mga nangyayari sa bahay. Nakakainis silang lahat. Saad ni Janice sa lalaki. Okay baby, sagot na lalaki at mabilis na siniil na mapusok na halikang labi ng dalaga. Mabilis namang bumigay si Janice at tumantong silang dalawa sa kama ni Joe. Nang makatulog ng dalagay nagbihis na si Joe. Nakangiti ito nakatingin sa dalaga. Masaya siya dahil sa kanya napuntang magandang magkapatid. Wala naman siyang pakialam kung malaman man ni Jesus na tinuhog niya ang magkapatid. Ang mahalaga lang sa kanya ay mapunan ang init ng katawan niya. Mabilis siyang lumabas sa hotel room para umuwi sa kondo niya. Saan ka galing? Tanong ni Jesus kay Joe. Why are you here? Tanong naman niya at hindi sinagot ang tanong nito. Pinalayas na ako sa bahay. Itinakwil na ako ng daddy ko. Sagot ni Jesus sa lalaki. Hindi ka na pwede dito, biglang sabi ni Joe. What? What do you mean? Anong hindi na pwede? Kunot noon na tanong niya. Hindi na kita matutulungan sa ngayon. Bakit? Bakit mo to ginagawa sa akin? Bakit hindi mo na ako tutulungan? Joe, I need your help. Hindi ko pwedeng sawayin ng daddy ko. Alam mo naman ang mangyayari kapag kinalaban namin ang daddy mo, sagot ni Joe. Ano ba ako sa'yo? Tanong ni Susa sa lalaki. Hindi sumagot si Joe at nakatingin lang sa kanya. May nagbabadyang luha sa mga mata ni Susa. Nasaktan siya sa pananahimik ni Joe. Hindi niya inasa na pababayaan lang siya nito. Ang buong akala niya kakampi niya ito. Pero nagkamali siya kaya naman mabilis siyang lumabas sa condo unit ng lalaki. Naglalakad siya at hindi niya alam kung saan ba siya pupunta. Pagbabayaran yung ginawa niyong ito sa akin. Sisiguraduhin ko yan. Kayong lahat, pagsisisihan niyo to. Galit na sad ni Jesus at pinunasan ng luha na pumatak sa mga mata niya. Arcos POV.
Nakangiti ako habang pinagmamasdan ko ang magandang mukha ng asawa ko. Mahimbing pa rin siyang natutulog dito sa may couch ko sa office. Finally, hindi na ako matatakot na ipakita kung gaano ko siya kamahal. Masaya ako dahil kahit na alam kong hindi tanggap ng lahat ang relasyon namin, ay may mga tao pa rin na nakakaunawa sa amin. Mahal na mahal ko siya, kaya ako nawalan ng pakialam sa sasabihin ng iba. Alam ko na mali sa mata na nakakarami, lalo na inaanak ko siya. Pero hindi ko pwedeng pigilan ang puso ko. She changed my life. Nang dahil sa kanya, kaya ako ulit naging masaya. Kaya nagiging maayos ang anak ko dahil rin kay Mori. Alam ko na magtatampo sa akin ang mommy ko kapag nalaman niya na itinago kong kasal namin ni Mori sa kanila. Ginawa ko yon dahil ayaw ko na masira kami. Gusto ko na gawin na legal ang lahat sa aming dalawa. Ayaw ko na siyang pakawalan pa. Aalagaan at mamahalin ko siya kasama ang mga magiging anak naming dalawa. Excited na akong lumaki ang tiyan niya at malaman kung babae ba o lalaki ang magiging anak namin. Lahat ay kaya kong gawin para sa kanya. Mahal ko, bulong ko sa kanya. Mahal, inaantok na sambit niya. Yes, mahal. I'm hungry, sagot niya sa akin. What do you want to eat? You, sagot niya sa akin kaya napalunok ako ng wala sa oras. Me, tanong ko sa kanya. Ikaw nang bahala, kinakain ko naman kahit na ano. Sagot niya sa akin kaya nakahinga ako ng maluwag. Pero may gusto ka ba? Ikaw lang naman ang gusto ko. Malambing na sagot niya sa akin. Shit, napamura ako dahil apektado ako sa sagot niya. Minumura mo ba ako? No, mahal, kasi ano? What? Tanong niya sa akin. Nagiinit ako ngayon. Sagot ko sa kanya at mabilis ko siyang hinalikan sa labi. Napangiti naman ako dahil sa pagtugon niya sa halik ko. Siya lang talagang makakagawa ng ganito. Siya lang ang bukod tanging babae na nababaliw ako. Sobrang nakakabaliw ang labi niya. Sa tingin ko'y mauna ng dessert ko, mahal. Nakangisi sinasabi ko sa kanya. Morris POV. Inaantok pa ako pero nararamdaman kong asawa ko na hinahaplos ang mukha ko. Kahit pa nakapikit ang mga mata ko ay sumasagot pa rin ako sa tanong niya sa akin. Totoo na gutom na talaga ako at gusto kong kumain. Pagkain ang pinag-uusapan namin pero ibang pagkain pala ang gusto niya. Inaantok man ay biglang nagising ang diwa ko sa ginawa niya. Hindi ko kasi inaasahan na bigla na lang siyang lilipat sa paanan ko at tinaas ang suot kong dress. Arcus, nautal na sambit ko sa pangalan niya nang maramdaman kong hininga niya na nasa pagkababae ko na ngayon. Mahal, nakangiti na tawag niya sa akin na para bang sinasabi niya na nais niya akong paligayahin. Stop it, baka may biglang pumasok dito. Sabi ko sa kanya dahil nag-aalala lang ako. Wala kami sa bahay namin at narito kami ngayon sa office niya. May mga tao sa labas at sigurado ako na maririnig nila kaming dalawa kapag umungol ako. No one dares to enter my office. Don't worry because we're safe here. Nakangisi pa na sagot niya sa akin. Pero gutom na ako, kunwaring pagpapaawa ko sa kanya para sana tumigil siya. Can you give me 5 minutes, mahal? Tanong niya pa sa akin. Okay, pagpahayag ko dahil idinaan na naman niya ako sa charm niya. Paano ba naman kasi naging kahinaan ko na talagang mapupungay niyang mga mata? Kapag nakatingin ako ng diretso sa mga mata niya ay lalo ko siyang minamahal. Na kayang-kaya niya akong pasunurin sa mga nais niya. Na tuwing nais niya makipag-make love. Sa akin ay ginagawa niya to. Alam na talaga niyang kahinaan ko. I love you, mahal ko, sabi niya sa akin. Ang sarap na nakawala sa sarili na para bang nawawala ako sa sarili ko. Minsan pakiramdam ko hindi ako si Mori. Ang dami ko na talagang natutunan mula sa kanya. Arcus, tawag ko sa pangalan niya. Mahal, ang sarap mo, nakakabaliw ka. Lalo mo kong ginugutom, sabi niya sa akin. Ang galing mo, mahal, sabi ko sa kanya dahil nawala na sa isip ko na nasa loob kami ng office niya. Nang ma-realize ko ay mabilis kong tinakpan ang bibig ko para hindi nila ako marinig. Nahihiya talaga ako dahil dito pa talaga namin to ginagawa. Pero isa na naman ito sa mga alam ko na nais ng asawa ko. Napapansin ko na masyado niyang gustong mga ganitong lugar. Ang hilig niya talaga sa quickie. Kapag may pagkakataon siya ay talagang ginagawa niya. Harkus, tawag ko sa kanya dahil malapit na ako. I can't take it anymore, sabi niya sa akin at bigla na lang pumesto sa bukana ako. At tuluyan na naming narating ang paraiso na kami lang ang may alam. Kailangan ko na yata ulit magpa-check up dahil baka biglang kambal na pala itong nasa loob ng tiyan ko. Palagi ba naman niya akong inaangkin? Parang ayaw na niyang magpahinga kung hindi lang importante ang mga lakad niya. I love you. Malambing na sabi niya bago niya inabot ang labi ko. I love you too, Ninong Gov. Sagot ko sa kanya at muli ko siyang hinalikan. Lumalim na naman ang halik naming dalawa.
na para bang nais na naman namin simulan ng round 2. Pero kailangan na namin tumigil dahil may trabaho pa siya. Naririnig na rin namin na sa labas ng pintong sekretary niya at dumating na raw ang pagkain namin. Tumayo ako para pumasok sa loob ng banyo at para na rin ayusin ang sarili ko. Hindi ko mapigil ang hindi ngumiti dahil sa wakas ay malaya ko nang masusuot ang wedding ring ko. Malaya na kaming dalawa ni Arcos na ipakita sa mga taong relasyon naming dalawa. Husgahan man nila kami ay wala na kaming pakialam. I'm his legal wife at hindi ko ito susuko. Ano man ang mangyari. Alam ko na hindi ito magiging madali pero habang nasa daliri kong singsing na ito, ay lalaban ako para sa asawa ko. Ang sarap sa pakiramdam na pwede ko na siyang tawaging asawa ko, na akin na talaga siya. Hindi ko tuloy maiwasan ang maalalang gabing sikreto kami ikinasal. Ang isa sa pinakamasayang gabi ng buhay ko.